Kamusta po sa inyong lahat? Ako po si Dr. Maria Reyes. At ngayong araw, tatalakayin natin ang paksa tungkol sa mga lihim na panganib sa likod ng pagkain ng itlog para sa mga senior citizen. Naitanong mo na ba sa iyong sarili kung bakit ang isang pamilyar na pagkain tulad ng itlog ay may iba't ibang epekto? May mga taong pagkatapos kumain nito ay sumisigla at lumalakas ang pakiramdam. Pero mayroon din namang mas lalong nanghihina. Sa gabi, kailangan bumangon ng maraming beses para umihi at sa umaga, mabigat ang pakiramdam. Kapag nagpasuri, ang creatinine level ay tahimik na tumataas bawat taon. Ang nakalulungkot, marami sa kanila ay naniniwalang tama, masustansya at mabuti para sa kanilang pagtanda ang kanilang paraan ng pagkain. Mga kaibigan, ang itlog ay matagal nang itinuturing na superfood. Maliit man, ito ay naglalaman ng dekalidad na protina at maraming bitamina at mineral na kailangan ng ating katawan para sa mga bata pa, na mabilis ang panunaw at malakas ang bato, kidney. Sa pagsala, malinaw ang mga benepisyo ng itlog. Ngunit pagsapit ng edad 60, 65 o 70 pataas, hindi na gumagana ang ating katawan sa parehong paraan. Mas mabagal na ang pagsala ng ating mga bato, hindi na kasing elastiko ang mga ugat, at mas nagiging sensitibo ang ating digestive system. Sa puntong ito, ang issue ay hindi na tungkol sa dami ng kinakain, kundi kung paano kumain sa paraang hindi pinapahirapan ang katawan sa gabi. Marami sa inyo ang nagsasabi, regular akong kumakain ng itlog para lumakas. Pero bakit palala ng palala ang tulog ko? Madalas akong magising sa gabi para umihi ng 2 o 3 beses at sa umaga, pagod na pagod ako at walang ganang kumain. Ang mga senyales na ito ay madalas binabaliwala dahil iniisip ng marami na ito ay dala lang ng katandaan. Ngunit sa katotohanan, maaaring ito ay isang maagang babala mula sa iyong mga bato na nagsasabing sila ay sobrang napapagod at hindi na kaya ang kasalukuyang pasanin. Ang nakapanghihinayang ay karamihan sa mga pagkakamaling ito ay hindi dahil sa biglaang pagkain ng sobrang daming itlog, kundi dahil sa mga paulit-ulit na maling gawi araw-araw na inaakalang hindi nakasasama. Ang pagkain sa maling oras, labag sa ating body clock, at maling kombinasyon ng pagkain ay maaaring gawing pabigat sa ating bato, atay, at pagtulog ang isang masustansyang itlog. Sa video natin ngayon sa Kalusugan Lahat, tatalakayin natin ng tapatan at sa simpleng paraan ang 5 paraan ng pagkain ng itlog na dapat iwasan ng mga nakatatanda. Ito ang mga pinakakaraniwang gawi na direktang may kaugnayan sa madalas na pag-ihi sa gabi, mababaw na tulog, at unti-unting pagtaas ng creatinine. Mahalaga na linawin na hindi natin layuning manakot o magbawal. Ang layunin ng video na ito ay tulungan kayong maintindihan ng tama para makagawa ng bahagyang pagbabago nang hindi kailangang alisin ang itlog sa inyong pagkain. Hindi kailangang mag-alala ng sobra, ngunit matutulungan pa rin ang inyong mga bato na makapagpahinga. Sa huling bahagi ng video, ibabahagi ko rin ang mga simpleng panuntunan sa pagkain ng itlog na angkop sa body clock ng mga nakatatanda para mabawasan ang pag-ihi sa gabi, maging mas mahimbing ang tulog, at mas magaan ang pakiramdam sa umaga. Sa pagbabago lamang ng ilang maliliit na gawi, marami na ang nakaramdam ng malaking pagkakaiba sa maikling panahon. Kaya naman, inaasahan kong panonoorin ninyo ito hanggang sa dulo dahil ang huling bahagi ang kadalasang may pinakamataas na praktikal na halaga. Bago tayo magsimula, nais ko munang magtanong para mas magkakilala tayo. Ilang taon ka na at saan ka kasalukuyang nakatira? Maaari mong iwan ang iyong edad at probinsya o lungsod sa comment section sa ibaba. Hindi lang ito para mas makilala ko ang komunidad na sumusubaybay sa ating channel, kundi para malaman mo na hindi ka nag-iisa sa iyong paglalakbay sa pangangalaga ng kalusugan. Kung sa tingin mo ay nakatutulong ang mga paksang tulad nito tungkol sa nutrisyon at pamumuhay para sa edad 60 pataas, mangyaring pindutin ang subscribe button at i-on ang notification bell. Ang bawat pag-subscribe ninyo ay isang malaking inspirasyon para sa akin bilang isang Filipina na doktor na may higit sa 50 taong karanasan
na patuloy na magbahagi ng mga simpleng kaalaman na madaling isabuhay at angkop sa katawan ng mga nakatatandang Pilipino. At ngayon, samahan ninyo ako sa pagtalakay sa unang paraan ng pagkain ng itlog na sobrang nakasasama. Isang gawi na ginagawa ng marami araw-araw. Ngunit hindi nila namamalayan na ito pala ang dahilan kung bakit napipilitang magtrabaho ng sobra ang kanilang mga bato sa oras na dapat sana ay nagpapahinga sila. Unang paraan na sobrang nakasasama, ang pagkain ng itlog. Kapag pagod ang katawan, mahina ang panunaw, o pagkatapos ng isang mabigat na araw, mga kaibigan, ito ay isang gawin na ginagawa ng maraming nakatatanda araw-araw dahil sa mabuting intensyon. Kapag pagod ang katawan, kailangan itong bigyan ng sustansya at ang itlog ang pinakamabilis at pinakamasustansyang pagpipilian. Ngunit ang mismong oras ng pagkain na ito ang maaaring maging sanhi ng pinsala sa bato kung paulit-ulit na gagawin sa mahabang panahon. Kapag pagod na ang katawan, lalo na pagkatapos ng isang araw ng trabaho, maraming lakad, stress, o hindi regular na pagkain, hindi na handa ang iyong digestive system na tumanggap ng mabibigat na protina sa edad na 60 pataas. Mas mabagal nang maglabas ng enzymes ang tiyan, mas humihina ang paggalaw ng bituka, at kailangan din ng atay at bato ng oras para ayusin ang kanilang ritmo. Ngunit marami ang pinipili pa rin kumain ng itlog sa mga oras na ito para bumawi ng lakas. Ang hindi napapansin ng marami ay hindi magaan na pagkain ng itlog. Bagamat masustansya, ang protina at taba nito ay nangangailangan ng malakas na digestive system para matunaw ng maayos. Kapag kumain ng itlog habang pagod, bumabagal ang proseso ng panunaw. Mas matagal itong nananatili sa tiyan at bituka na nagdudulot ng kabag at hirap sa pagdumi. Ang mga bahaging hindi natunaw ng maayos ay nagiging dagdag na trabaho para sa atay at bato. Sa mga mas bata, kayang punan ng katawan ang kakulangang ito. Ngunit sa mga nakatatanda, limitado na ang kakayahang ito. Kapag hindi na proseso ng maayos ng atay ang protina, mas maraming dumi ang napupunta sa dugo. Dahil dito, kailangan ng bato na magtrabaho ng doble para mapanatili ang balanse sa katawan. Kung ito ay mangyayari sa hapon o gabi, nagigising ang mga bato sa oras na dapat sana ay nagpapahinga. Ang resulta, madalas kang umiihi sa gabi, putol-putol ang tulog, at sa umaga, mas pagod ka pa kaysa noong nakaraang araw. Marami ang nagkakamali sa pag-iisip na ang pag-ihi sa gabi ay dahil sa pag-inom ng maraming tubig o dahil sa katandaan, kaya hindi nila ito iniuugnay sa kanilang kinain. Ngunit sa katotohanan, umiihi ka lang ng madalas kapag pinipilit mong magtrabaho ang iyong mga bato. Ang isang itlog na kinain sa maling oras, na inuulit araw-araw, ang lihim na lumilikha ng paulit-ulit na problema. Kumakain para lumakas, pero napupuyat, lalong napapagod, at kakain ulit para bumawi. Ang mga senyales ng maling gawin na ito ay kadalasang hindi agad napapansin. Sa simula, mararamdaman mo lang ang bahagyang kabag o hindi komportableng pakiramdam pagkatapos kumain. Pagkatapos, magiging magulo ang iyong tulog at magigising ka para umihi ng 1 o 2 beses. Sa katagalan, makararamdam ka ng panghihina sa umaga, mawawalan ng gana kumain, at manghihina ang mga braso at binti. Kapag nagpa-check up, marami ang magugulat na hindi na pala stable ang kanilang creatinine level. Ang gusto kong bigyang diin dito ay hindi ang itlog ang masama, kundi ang pagkain nito sa mga oras na hindi angkop sa katawan na siyang nagiging sanhi ng pinsala sa bato. Sa ating edad, kailangan ng katawan ng gaan at tamang ritmo. Ang pagpapakain sa katawan sa maling oras ay mas masama pa kaysa sa pagkain ng simple. Paano maiiwasan ang pagkakamaling ito? Ang unang panuntunan, huwag gamitin ang itlog bilang gamot sa pagod. Kapag pagod ka, masama ang iyong panunaw, o galing sa isang nakaka-stress na araw, unahin ang mga pagkaing magaan, madaling tunawin, at hindi maalat para bigyan ng panahon ang iyong digestive system at bato na makabawi. Ang itlog ay dapat kainin kapag mas stable ang iyong katawan,
karaniwan sa umaga o tanghali, kung kailan mas aktibo ang iyong digestive enzymes at may sapat pang lakas ang mga bato para magsala. Tandaan ninyo ang isang mahalagang bagay. Ang malusog na bato ay hindi dahil sa pagkain ng maraming masustansyang pagkain, kundi dahil sa tamang pagpapahinga. Ang isang maliit na pagbabago sa gawi ay maaaring makatulong sa iyo na magkaroon ng mas mahimbing na tulog, mas kaunting pag-ihi sa gabi, at mas magaan na pakiramdam araw-araw. Kung napansin mong ganito ka, o ang iyong mga mahal sa buhay kumain ng itlog, subukang magbago. Minsan, sa pagkain lang ng itlog sa tamang oras, malaki na ang nababawas na pasanin sa iyong mga bato. Sa susunod na bahagi, tatalakayin ko ang ikalawang paraan na sobrang nakasasama, isang gawin na mas karaniwan pa, kung saan maraming nakatatanda ang naniniwalang kumakain sila ng regular para sa kalusugan, ngunit sa katotohanan, pinipilit nilang magtrabaho ang kanilang mga bato ng walang pahinga. Manatili kayong nakatutok. Ikalawang paraan na sobrang nakasasama, araw-araw na pagkain ng itlog ng walang pahinga para sa bato. Mga kaibigan, kung tatanungin kung ano ang pinakakaraniwang gawi sa pagkain ng itlog sa mga nakatatanda, ang sagot ay kumain araw-araw para maging malusog. Sa unang dinig, ito ay tila makatuwiran dahil para sa marami, ngunit para sa mga bato ng isang taong lampas singsta, ang sobrang regularidad ay maaaring maging pabigat at iyan ang dahilan kung bakit ito ang ikalawang paraan na sobrang nakasasama. Sa yugtong ito ng ating buhay, hindi na kailangan ng ating katawan na laging pabilisin. Ang ating mga bato, atay, at digestive system ay parang isang makina na gumagana nang walang tigil sa loob ng maraming dekada. Gumagana pa rin ito, ngunit kailangan na ng mga pahinga para mapanatili ang tibay. Kapag araw-araw kang kumakain ng itlog, linggo-linggo, nang walang pahinga, pinipilit mong magproseso ng protina ang iyong mga bato nang walang pagkakataon na makabawi. Ang itlog ay isang mahusay na mapagkukunan ng protina, ngunit ito ay protina pa rin. Kapag pumasok sa katawan, ginagamit ito para sa mga kalamnan at tissue. Ang sobra ay pinoproseso ng atay at inilalabas sa pamamagitan ng mga bato. Kung araw-araw kang kumakain ng kahit isang itlog lang, tuloy-tuloy ang prosesong ito ng pagsala. Para sa mga bata, hindi ito malaking problema, ngunit para sa mga nakatatanda, ang naipong bigat sa pagsala sa paglipas ng panahon ang dapat ikabahala. Marami sa inyo ang nagsasabing hindi naman sila kumakain ng marami, isang itlog lang bawat araw, ngunit napapansin pa rin nilang lumalala ang kanilang pagtulog, dumadalas ang pag-ihi sa gabi, at pagod sila sa umaga. Hindi nila ito maintindihan dahil iniisip nilang kung kaunti lang, hindi ito makasasama. Ngunit hindi tinitingnan ng bato ang dami ng kinain sa isang upuan, kundi ang dalas ng pag-uulit nito sa loob ng maraming taon. Ang isang maliit na gawi, kung mali ang ritmo, ay magdudulot ng malaking epekto sa katagalan. Ang nakakalito dito ay hindi agad sumasakit ang bato. Tahimik lang itong nag-adjust sa pamamagitan ng pag-ihi ng mas madalas sa gabi para mapanatili ang balanse. At doon na magsisimulang magising ka para umihi ng 1, 2, hanggang 3 beses at nahahati ang iyong tulog. Kapag hindi na tuloy-tuloy ang tulog, lalong bumababa ang kakayahan ng bato na makabawi. Isang paulit-ulit na problema na hindi mo namamalayan. May mga nagsasabi, hindi naman sumasakit ang tiyan ko kapag kumakain ako ng itlog, kaya siguro okay lang. Ngunit ang okay sa panunaw ay hindi nangangahulugang okay sa pagsala. Ang bato ang pinakatahimik na organ. Magsasalita lang ito kapag matagal ng pagod. At doon na magsisimulang tumaas ang mga numero tulad ng creatinine na nagdudulot ng pag-aalala sa marami ng hindi alam ang sanhi. Ang maling gawin na ito ay madalas na may kasamang kaisipan. Kumain ng regular para mapanatili ang lakas. Ngunit sa ating edad, ang pagpapanatili ng lakas ay hindi sa pamamagitan ng araw-araw na pagkain ng protina, kundi sa tamang pamamahagi nito para mabigyan ng pahinga ang bato. Tulad ng isang taong umaakyat ng hagdan, hindi ka dapat tuloy-tuloy umakyat, kundi marunong kang huminto para hindi kapusin sa hininga. Kaya, ano ang tamang paraan?
Hindi dapat kumain ng itlog araw-araw sa mahabang panahon. Para sa mga nakatatanda, sapat na ang ilang beses sa isang linggo na may kahalong mas magaan na mapagkukunan ng protina para mabawasan ang bigat sa bato. Ang pagbabagong ito ay hindi magdudulot ng kakulangan sa nutrisyon. Sa halip, makatutulong ito sa mas maayos na paggana ng digestive system at bato. Tandaan ninyo, hindi kailangan ng katawan ng nakatatanda ang isang mahigpit na schedule, kundi isang ritmo na naaayon sa body clock. Sa ganitong paraan, magkakaroon ng pagkakataon ang mga bato na huminga, magsala ng malalim, at makabawi ng mas maayos. Marami ang nakapansin na pagkatapos nilang baguhin ang gawi na ito, mas naging mahimbing ang kanilang tulog, nabawasan ang pag-ihi sa gabi, at mas magaan ang kanilang pakiramdam sa umaga. Kung ikaw ay kumakain ng itlog araw-araw sa pag-aakalang ito ay mabuti, subukang huminto sandali at obserbahan ang iyong katawan. Minsan, ang pagbabawas ng kaunti ang siyang pinakamahusay na paraan ng pangangalaga. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang ikatlong paraan na sobrang nakasasama. Isang napakapamilyar na gawi sa hapagkainan ng mga Pilipino na may kinalaman sa pagsasama ng itlog sa iba pang pagkain na nagdudulot ng dagdag na bigat sa bato nang hindi namamalayan. Manatili kayong nakatutok. Ikatlong paraan na sobrang nakasasama. Pagkain ng itlog kasabay ng iba pang pagkaing mataas sa protina at asin na nagpapahirap sa bato araw at gabi. Mga kaibigan, sa hapagkainan ng pamilyang Pilipino, madalas ang itlog ay hindi nag-iisa. Karaniwan itong kasama ng mga pagkaing tulad ng adobo, paksiw, o iba pang maaalat na ulam. Para sa mga bata, ito ay isang masarap na kainan lang. Ngunit para sa mga nakatatanda, ang kombinasyong ito ay maaaring maging sobrang nakasasama kung madalas gawin nang hindi iniisip ang kabuuang bigat sa bato. Kapag ang itlog ay kinain kasama ng iba pang pagkaing mayaman sa protina, tumataas ng husto ang kabuuang protina na pumapasok sa katawan. Ang itlog ay mayaman na sa dekalidad na protina. Kung idadagdag mo pa ang karne, isda, o mga ulam na maalat, kailangan ng bato na magproseso ng mas maraming dumi kaysa sa karaniwan. Sa edad na 60 pataas, mas mabagal na ang kakayahan ng katawan na magmetabolis ng protina, kaya ang hindi nagagamit ay nagiging pabigat sa bato. Hindi lang protina ang problema, kundi pati na rin ang asin. Ang mga pagkaing tulad ng adobo o mga sausawan tulad ng toyo at patis ay mataas sa sodium. Kapag kumain ka ng itlog sa isang maalat na pagkain, tumataas ang sodium sa katawan. Dahil dito, hindi lang dumi mula sa protina ang kailangang salain ng bato, kundi kailangan din nitong balansehin ang asin at tubig sa dugo. Ang dobleng trabahong ito ay madaling makapag-overload sa bato, lalo na sa gabi kung kailan dapat ito nagpapahinga. Marami sa inyo ang nakararanas ng pagkauhaw sa gabi, hindi mahimbing na tulog, at madalas na pag-ihi pagkatapos ng ganitong mga kainan. Iniisip ng ilan na ito ay dahil sa pag-inom ng tubig bago matulog, ngunit ang totoo ay sinusubukan ng bato na ilabas ang sobrang asin at dumi. Kung madalas itong nangyayari, nahahati ang iyong tulog, hindi nakakabawi ang katawan, at lalong lumalala ang pagod sa umaga. Ang panganib ng ikatlong paraan na ito ay madali itong balewalain dahil ang pagkain ay mukhang masustansya at masarap. Ngunit hindi agad nagrereklamo ang bato sa pamamagitan ng sakit. Nagrereklamo ito sa pamamagitan ng unti-unting pagbabago sa iyong body clock. Dumadalas ang pag-ihi sa gabi, nagbabago ang presyon ng dugo, at mas mabigat ang pakiramdam sa umaga. At kapag nagpa-check up ka na, doon mo na lang makikita na tumataas na pala ang iyong creatinine. Isa pang dapat tandaan ay sa mga nakatatanda, mas maliit at sensitibo na ang mga ugat na nagdadala ng dugo sa bato. Ang matagal na pagkain ng maaalat ay nagpapakipot sa mga ugat na ito, na nagpapabagal sa daloy ng dugo. Kapag hindi maayos ang daloy ng dugo papunta sa bato, bumababa ang kakayahan nitong magsala kahit hindi gaano karami ang dumi. Ito ang dahilan
kung bakit kahit hindi gaanong kumakain ang ilan, humihina pa rin ang kanilang bato sa paglipas ng panahon. Kaya ang mahalagang panuntunan dito ay iwasang gawing dagdag na protina ang itlog sa isang mabigat ng pagkain. Kung may itlog na sa ulam, bawasan ang karne o isda. At kung marami ng protina sa pagkain, ilipat na lang ang itlog sa ibang oras o araw. Bukod pa rito, maging maingat sa paggamit ng asin, iwasan ang mga maaalat na sarsa at sausawan para hindi mapilitang magtrabaho ang bato nang matagal pagkatapos kumain. Ang isang angkop na pagkain para sa nakatatanda ay iyong pagkatapos kumain, magaan ang pakiramdam, hindi nauuhaw, at mahimbing ang tulog sa gabi. Ang masarap na pagkain ay hindi dapat ipagpalit sa pagpapahirap sa bato buong gabi. Ang itlog ay magiging pinakamabuti kapag inilagay sa tamang lugar sa iyong pagkain, sa halip na ipatong sa iba pang pabigat. Subukang obserbahan ang iyong hapagkainan sa mga susunod na araw. Kung madalas mong makita ang itlog kasama ng maaalat na ulam, subukang baguhin ito. Sa isang maliit na pagbabago lang sa kombinasyon ng pagkain, marami na ang nakapansin na mas mahimbing ang kanilang tulog at mas magaan ang kanilang pakiramdam. Sa susunod na bahagi, tatalakayin ko ang ikaapat na paraan na sobrang nakasasama, isang gawin na may kinalaman sa pag-iimbak at pag-init ng itlog. Isang napakapamilyar na gawi sa maraming pamilya, ngunit maaaring makasama sa bato at digestive system kung gagawin ng matagalan, manatili kayong nakatutok. Ikaapat na, paraan na sobrang nakasasama. Pagkain ng itlog na matagal nang nakaimbak, paulit-ulit na iniinit, o hindi na sariwa. Mga kaibigan, sa kultura ng maraming pamilyang Pilipino, lalo na sa mga nakatatanda, ang pagtatabi ng tirang pagkain para sa susunod na kainan ay isang pangkaraniwang gawi. Nilagang itlog na inihanda ng maaga, pritong itlog na natira, o adobong itlog na niluto ng maramihan. Para tumagal lahat ay nagmumula sa pagtitipid at pagpapahalaga sa pagkain. Ngunit para sa mga nakatatanda, ang ganitong paraan ng pagkonsumo ng itlog ay maaaring maging sobrang nakasasama kung paulit-ulit na gagawin. Ang mahalaga dito ay hindi kung pwede pa bang kainin ang itlog, kundi ang kalidad ng nutrisyon nito matapos maimbak at muling initin. Kapag ang itlog ay naluto na, ang istruktura ng protina at taba nito ay nagsisimulang magbago. Kung matagal itong itatago sa ref o ulit na iinitin, mas nagiging malala ang pagbabagong ito. Dahil dito, hindi na ito natutunaw ng maayos ng katawan kumpara sa sariwang luto. Para sa mga bata, kaya pa itong iproseso ng kanilang digestive system. Ngunit sa mga nakatatanda, mas mabagal na ang panunaw at hindi na kasing flexible ang atay. Kaya mas matagal mananatili sa tiyan ang mga nagbagong protina at taba. Ang resulta ay kabag, bigat sa tiyan, at hindi komportableng pakiramdam. At ang hindi natunaw ng maayos ay ipapasa ng atay sa bato para iproseso. Ang hindi napapansin ng marami ay hindi lang masasamang bagay ang sinasala ng bato, kundi pati na rin ang mga produktong hindi nagamit ng katawan. Kapag ang itlog ay hindi na sariwa, mas dumarami ang dumi na kailangang salain. Kaya napipilitang magtrabaho ng doble ang bato para mapanatiling malinis ang dugo. Kung ang pagkain na ito ay sa hapon o gabi, ang bigat sa pagsala ay aabot hanggang gabi, na magdudulot ng madalas na pag-ihi at mababaw na tulog. Marami ang nag-iisip na basta't mainit, ligtas na. Ngunit ang kaligtasan sa mikrobyo ay hindi nangangahulugang magaan sa katawan. Ang isang itlog na paulit-ulit na ininit ay maaaring hindi magdulot ng pagkalason, ngunit tahimik nitong pinapagod ang bituka, atay, at bato. At dahil sa pagiging tahimik nito, hindi iniuugnay ng marami ang kanilang puyat at madalas na pag-ihi sa maliit na gawin na ito. Ang karaniwang senyales ng ikaapat na paraan na ito ay ang bigat sa tiyan pagkatapos kumain, madalas na pagdighay, hindi mapakali sa gabi, at tuyong bibig at pagod sa umaga. Ang ilan ay nawawalan na rin ng gana kumain kahit hindi naman nagbabago ang kanilang pagkain. Sa mga medical check-up, maaring hindi biglang tataas ang mga resulta,
ngunit unti-unti itong sasama sa paglipas ng panahon. Kaya ang mahalagang panuntunan para sa mga nakatatanda ay kainin ang itlog habang sariwa pa. Kung kailangan talagang itabi, siguraduhing maayos ang pag-imbak nito sa malamig na lugar at isang beses lang itong iinitin. Huwag na huwag itong iinitin ng paulit-ulit o iwan sa temperatura ng silid ng matagal bago kainin. Ang pagtitipid ng ilang piso ay hindi sulit kung ipagpapalit sa pagpapahirap sa bato gabi-gabi. Ang sariwang lutong itlog ay mas madaling tinatanggap ng katawan. Mas madali itong tunawin ng bituka, mas magaan sa atay, at mas kaunti ang kailangang salain ng bato. Ang pagkain ng sariwa ay hindi lang masarap. Ito rin ay paraan ng pagprotekta sa body clock ng ating katawan. Subukang obserbahan ang inyong gawi sa paggamit ng itlog. Kung madalas itong lutuin ng maramihan, itinatabi ng matagal at paulit-ulit na iniinit. Simulang baguhin ito. Marami ang nakapansin na sa pagbabago lang ng gawin na ito, mas naging mahimbing ang kanilang tulog at mas gumaan ang kanilang pakiramdam. Sa susunod na bahagi, tatalakayin ko ang ikalimang paraan na sobrang nakasasama. Isang gawin na may kinalaman sa oras ng pagkain ng itlog, lalo na sa gabi, na direktang nakakaapekto sa tulog at sa kakayahan ng bato na makabawi. Manatili kayong nakatutok. Ikalimang paraan na sobrang nakasasama. Pagkain ng itlog ng huli na sa gabi na pinipilit magtrabaho ang bato sa oras ng pahinga. Mga kaibigan, sa ating edad, ang oras ng pagkain ay kasing halaga ng mismong pagkain. Ang itlog ay masustansya kapag kinain sa tamang oras, ngunit maaari itong maging sobrang nakasasama kung kakainin ng huli na sa gabi. Ito ay isang karaniwang gawi na hindi napapansin ng marami dahil madaling lutuin ang itlog, nakabubusog, at madaling kunin kapag nagugutom sa gabi. Pagkalipas ng 7:00 ng gabi, ang katawan ay nagsisimula ng pumasok sa pahinga mode. Bumabagal na ang digestive system, nababawasan ang daloy ng dugo sa tiyan, at kumukonti ang digestive enzymes. Samantala, ang itlog ay mayaman sa protina at taba na nangangailangan ng mahabang oras para matunaw. Kapag kumain ka ng itlog sa mga oras na ito, pinipilit mong gumana ang iyong tiyan sa oras na dapat sana ay nagre-relax na ito. Dahil dito, hindi makapasok sa malalim na pahinga ang iyong nervous system kaya mahirap makatulog o madaling magising. Ang mas mahalaga ay ang papel ng bato sa gabi. Sa gabi, hindi dapat puspusan ang pagsala ng bato, kundi nasa maintenance mode lang ito. Kung kumain ka ng itlog ng huli, ang proteinang hindi nagamit ay ipoproseso pa ng atay at gagawing dumi na kailangang ilabas. Kaya napipilitang mag-overtime ang bato para gawin ito. Ang resulta, madalas kang gumising para umihi, putol-putol ang tulog, at sa umaga, pagod ka at mabigat ang ulo. Marami ang nag-iisip na isang maliit na itlog lang naman, hindi makasasama. Ngunit hindi tinitingnan ng bato ang laki ng pagkain, kundi ang oras at ang body clock, ang isang itlog na kinain ng huli. Kung uulitin gabi-gabi, ay maaaring magdulot ng mas malaking pabigat kaysa sa 2 itlog na kinain sa umaga. Ang paulit-ulit na gawi na ito ang nagiging dahilan kung bakit ang isang inosenteng gawi ay nagiging sobrang nakasasama sa katagalan. Ang mga senyales ng ikalimang paraan na ito ay malinaw. Bigat sa tiyan pagkatapos kumain, hirap makatulog, madalas magising sa gabi, tuyong bibig, malamig na mga kamay at paa, at panghihina sa umaga. Ang ilan ay nakararanas pa ng pagbabago sa presyon ng dugo sa gabi. At matagal na panghihina, ngunit dahil madalas baliwalain ang hapunan, hindi ito iniuugnay sa oras ng pagkain ng itlog. Para sa mga nakatatanda, ang tulog ang pinakamahalagang panahon para makabawi ang bato. Kapag putol-putol ang tulog, naaapektuhan ang pag-recover ng bato, puso, at utak. At isa sa mga pinakakaraniwang dahilan ng sirang tulog ay ang mabigat na hapunan. Ang itlog, kung kakainin sa maling oras, ay nag-aambag sa bigat na iyon. Kaya ano ang tamang paraan? Ang itlog ay dapat kainin sa umaga o tanghali, kung kailan malakas pa ang digestive system
at may sapat na oras ang bato para magsala. Kung hindi maiiwasan, kumain ng maaga, kaunti lang, at lutuin sa simpleng paraan. Huwag kumain malapit sa oras ng pagtulog. Ang hapunan ng isang nakatatanda ay dapat magaan para makatulog ng mahimbing at tuloy-tuloy. Tandaan ninyo, ang hapunan ay hindi para mabusog, kundi para mapanatag. Ang isang magaan na hapunan ay tutulong sa iyong bato na makapagpahinga, sa iyong puso na tumibok ng mahinahon, at sa iyong pagtulog na maging mas mahimbing. Kapag naayos mo ang oras ng pagkain ng itlog, maraming problema tulad ng pag-ihi sa gabi, puyat, at pagod sa umaga ang unti-unting mawawala nang hindi kailangan ng gamot. Ngayon, natalakay na natin ang 5 paraan ng pagkain ng itlog na dapat iwasan ng mga nakatatanda. Sa susunod na bahagi, ibabahagi ko ang mga tamang paraan ng pagkain ng itlog para gumaan ang pasanin ng bato, maging mas mahimbing ang tulog, at mas malusog ang katawan. Manatili kayong nakatutok, mga tamang paraan sa pagkain ng itlog. Mga kaibigan, pagkatapos nating talakayin ang 5 maling paraan, baka nag-aalala na kayo at nagtatanong, dapat ko na bang tuluyang alisin ang itlog? Ang sagot ko ay hindi kailangan. Ang itlog ay hindi masamang pagkain. Ang problema ay hindi nasa itlog, kundi sa kung paano natin ito inilalagay sa body clock ng ating tumatandang katawan. Sa edad na 60 pataas, ang nutrisyon ay hindi na tungkol sa kung ano ang masustansya, kundi kung paano ito ipoproseso ng katawan ng maayos. Ang ating mga bato ay parang isang filter na matagal nang gumagana. Nakakapagsala pa rin ito, ngunit hindi na nito kaya ang mga biglaang mabibigat o maling oras na trabaho. Kaya ang tamang paraan ay hindi ang pagbabawal, kundi ang bahagyang pag-aayos. Unang panuntunan, kumain ng itlog sa tamang oras. Ang pinakamagandang oras para kumain ng itlog ay sa umaga o tanghali. Sa mga oras na ito, malakas ang ating digestive system, sapat ang enzymes, at nasa day shift ang ating atay at bato, kaya't mas epektibo ang pagsala. Kapag kinain sa mga oras na ito, ang protina ay magagamit para sa mga kalamnan at selula sa halip na maging pabigat sa gabi. Ito ang dahilan kung bakit marami ang nakapansin na sa paglipat lang ng itlog mula gabi papuntang umaga, nabawasan na agad ang kanilang pag-ihi sa gabi. Ikalawang panuntunan, kumain ng sapat na dami. Hindi kailangang marami. Para sa mga nakatatanda, sapat na ang isang itlog sa isang araw at hindi kailangang araw-araw. Dapat itong ituring na bahagi lang ng kabuuang pagkain, hindi isang obesatilnim na pagkain. Kapag binawasan mo ang dalas, mas magkakaroon ng pagkakataon ng iyong mga bato na makapagpahinga ng malalim, na magpapatatag dito sa katagalan. Ikatlong panuntunan, lutuin ang itlog sa paraang magaan sa bato. Ang itlog ay dapat lutuin sa simpleng paraan at madaling tunawin. Ang mga paraan tulad ng paglaga, boiled, o pag-poach ay mas magaan para sa katawan. Kapag ganito ang luto, hindi masyadong napupuwersa ang digestive system, mas magaan ang trabaho ng atay, at hindi kailangang mag-overtime ng bato sa gabi. Ikaapat na panuntunan, ilagay ang itlog sa isang balansing pagkain. Kung marami ng protina o maalat sa iyong pagkain, bawasan o ilipat na lang ang itlog sa ibang oras. Kung magaan naman ang iyong pagkain, maaaring maging sapat na pandagdag ang itlog. Sa paraang ito, hindi naiipon ang bigat sa isang kainan lang, lalo na sa gabi. Ikalimang panuntunan, pakinggan ang reaksyon ng iyong katawan. Pagkatapos kumain ng itlog, kung magaan ang iyong pakiramdam, mahimbing ang tulog, at hindi ka nauuhaw o madalas umihi sa gabi, ibig sabihin ay natunaw ito ng maayos ng iyong katawan. Ngunit kung mabigat ang iyong tiyan, hindi maganda ang tulog, at pagod ka sa umaga, ito ay senyales na kailangan mong magbago. Sa ating edad, laging nagsasabi ng totoo ang ating katawan, kailangan lang nating makinig. Madalas kong sabihin sa mga nakatatanda na ang tamang pagkain ay hindi agad magpapalakas sa bato, ngunit ang maling pagkain
ay tiyak na unti-unting magpapahina rito. Ang magandang balita ay ang mga pagkakamali sa pagkain ng itlog ay madaling itama. Hindi kailangan ng gamot, hindi magastos, kailangan lang ng tamang pangunawa at tiyaga, pangwakas na mensahe. Mga kaibigan, sa pagtatapos ng ating talakayan, sana ay hindi kayo nabahala, kundi gumaan ang inyong pakiramdam. Dahil ang pinakamahalagang aral natin ngayon ay hindi kung mabuti o masama ang itlog, kundi kung paano natin tinatrato ang ating katawan araw-araw. Sa ating edad, ang kalusugan ay hindi na nagmumula sa malalaking pagbabago, kundi sa maliliit ngunit tamang pag-aayos. Ang isang itlog na kinain sa maling oras ay maaaring maging dahilan para magpuyat ang iyong bato kasama mo. Ngunit ang parehong itlog, kapag kinain sa tamang oras at paraan, ay nagiging isang magaan na sustansya na nagbibigay ng sapat na lakas nang hindi pinapahirapan ang katawan. Napansin mo ba na ang pinakamahimbing mong tulog ay kadalasan pagkatapos ng isang magaan at maagang hapunan? At ang pinakamagaan mong pakiramdam sa umaga ay pagkatapos ng isang tuloy-tuloy na tulog na hindi naantala ng pag-ihi? Hindi ito nagkataon lang. Ito ay dahil ang iyong bato, atay, puso, at nervous system ay gumagana sa tamang ritmo. Gusto kong ulitin, walang pagkaing natural na nakasasama sa bato. Tanging ang mga maling gawi. Kapag inulit-ulit sa loob ng maraming taon, ang tahimik na nagpapahina rito. At ang magandang balita ay laging maaaring itama ang mga gawi. Hindi kailangang marami, basta't tama. Kung may isang bagay kang matatandaan sa video na ito, sana ay ito. Ang pagkain sa ating edad ay hindi kailangang maging komplikado o marami, kundi dapat ay maging mabait sa ating katawan. Kapag naging mabait ka sa iyong katawan, susuklian ka nito ng mas mahimbing na tulog, mas matatag na isipan, at mas matibay na kalusugan. Simulan mo ngayon. Obserbahan ang iyong pagkain, ang iyong pagtulog, obserbahan kung ano ang reaksyon ng iyong katawan pagkatapos kumain ng itlog. Basta't marunong kang makinig, laging bibigyan ka ng katawan mo ng pinakamalinaw na sagot. Kung habang nanonood ka ay tumango ka at naisip, oo nga, ganito rin ako dati. Ibig sabihin ay tumama ang mensaheng ito sa iyong karanasan. At kung sa tingin mo ay makatutulong ito sa isang kamag-anak, kaibigan o kapitbahay, ang pagbabahagi ng video na ito ay isang mabuting paraan ng pagtulong. Bago tayo magtapos, inaanyayahan ko kayong mag-subscribe sa channel na Kalusugan Lahat. Hindi lang ito para madali ninyong masubaybayan ang mga susunod na video tungkol sa nutrisyon at kalusugan para sa mga senior, kundi isa rin itong malaking inspirasyon para sa akin na magpatuloy. Maaari ka ring mag-iwan ng komento sa ibaba para ibahagi ang iyong saloobin. O sabihin mo lang sa akin kung ilang taon ka na at kung saan ka nakatira. Bawat komento ninyo ay isang mahalagang koneksyon para malaman nating hindi tayo nag-iisa sa ating paglalakbay tungo sa isang malusog at payapang buhay. Maraming salamat sa inyong matiyagang pakikinig hanggang sa huli. Naway maging mas magaan ang inyong pagkain, mas mahimbing ang inyong tulog, at manatili kayong malakas at malinaw ang isipan araw-araw. Hanggang sa susunod na video.